Isang maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service dito pa rin po sa Hope Center Church. Kamusta po kayo? Please share our live sa gabi pong ito, sa inyo pong mga timeline, sa mga Facebook po ninyo, and even sa inyo pong mga kaibigan. Let's invite them para po maabot po sila ng salita po ng Panginoon sa gabi pong ito. Alalahanin mo ang Diyos. Yun po ang pag-uusapan natin sa gabi pong ito mula sa kanya pong salita. Sa salita po ng Panginoon in Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 20. Marami po sa mga tao kapag pinagpapala, kapag nakakaranas ng mga hindi na magandang sitwasyon ay kinakalimutan ang Panginoon, no? Nawa sa gabi pong ito, ang salita ng Panginoon ay magpapaalala sa atin na anuman ang ating sitwasyon, anuman ang iyong pinagdadaanan o mga challenges mo sa buhay, ay mananatili ka na kumakapit at huwag mong kalimutan ang Diyos sa iyong buhay. Ang buhay po ng maraming tao ay may marami pong yugto na pinagdadaraanan. Mayroon pong tinatawag na tagumpay, may kabiguan, may mga pagsubok, at mayroon po tayong pagpili. No? Marami tayong pagpipilian, ano ba ang atin pong tatahakin, ano ba ang ating mga gagawin sa mga panahon na sinusubok tayo sa buhay. Alam niyo po sa yugto ng pagkakamit ng tagumpay, no? Ano kaya ang pinakamainam natin na gawin? Many people fail after great success because of tinatawag na complacency. And even the men of God, no, like si Jeremiah, maganda po na sa panahon po na ito ay at tayo po ay huminto saglit, no, at mag-reflect po tayo para po mapaghandaan po natin yung ating mga sarili o maihanda natin ang ating mga sarili sa susunod po na journey ng buhay po natin. Maaaring may mga pagsubok tayong pinagdadaanan ngayon. At minsan ay sugod lang tayo ng sugod, suntok lang tayo ng suntok, pero hindi natin pinag-aaralan ang ano ba ang nararapat natin gawin o hindi natin binabalikan ang Panginoon. Ano ba ang nais ng Diyos? Nasa tamang landas pa ba ako na tinatahak ngayon o medyo sumasalungat na ako doon sa plano po ng Panginoon? Buksan po natin ang atin pong mga Biblia sa Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 20. Sundin ninyo mabuti ang mga kautosang ito na ibinigay ko sa inyo ngayong upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinanatbayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo o kung sundin ninyo siya, tinuruan nga kayo ng kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Verse 4, sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuutan, ni hindi kumapal sa kalalakad ang inyong mga talampakan. Itanim ninyo sa inyong puso at sa inyong isipan na kayo'y itinutuwid niya kung paano itinutuwid ng Ama ang anak. Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Sapagkat kayo dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulan ng pagkain anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at nakukunan ng mga tanso ang mga burol. Mananagana kayo roon sa lahat ng bagay at pupurihin ninyo si Yahweh dahil sa mga ginawa niya sa inyo. Huwag ninyong kakalilimutan na si Yahweh. Kung sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y mamuhay ng sagana, nakatira na sa kung kayo'y namumuhay na ng sagana at nakatira na sa magagarang tahanan, at marami ng alagang hayop at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh
na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng kamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng ito'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag ninyong isa sa loob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. At ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno, sapagkat siya'y tinalikdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyusan. Ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Pinagpala na po ng Panginoon pagbasa natin ng kanya pong mga salita. So mga bagay na dapat alalahanin natin sa buhay patungkol po sa Diyos. No, mga bagay na kailangan nating alalahanin sa buhay natin sa mundo pong ito. Una, alalahanin ang lahat na itinuro po ng Diyos. Nakakalimutan kasi ito madalas na marami po sa atin. Yung mga utos, yung mga itinuturo ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, without learning, we will only go back to the same thing in an endless cycle. Ibig sabihin, paulit-ulit lang, walang katapusan na parang umiikot lang po yung buhay natin. Hindi tayo umuusad. Ganun yung nangyari po sa 40 years na paglalakbay po ng mga Israelita, no? Doon po sa disyerto. Very tiring, confusing, no? Without direction. And masasabi natin it is a drying journey. Simply learning is change. Tatandaan natin yan. No? Simply learning is change. Kahit yung simple lang po na pagkatuto, no, ay malaki pong pagbabago ito sa buhay po natin. Kaya nga po, dapat natututo tayo doon sa mga pagkakamali natin. At hindi na natin inuulit yung mga pagkakamali na yan. Ano bang ang mga dapat natin na alalahanin ng mga tinuturo sa atin ng Diyos? Una, kapakumbabaan sa panahon ng pagtitiis. Okay? We have to humble ourselves sa panahon na may mga pagtitiis, may mga sacrifices. Sabi po dyan sa verses 2 to 4. Isa-isahin po natin ito. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinanatbayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. So every true success, tatandaan natin to, every true success has a story of hardship behind it. In all aspects of life, mayroon pong mga paghihirap talaga. No pain, no success. Tatandaan natin yan. And God allowed those sufferings in order for us to be humble sa kanya pong harapan. Una, yung failures is an exam despite studying. Diba? Kahit gaano ka nag-aral, may mga panahon na nafi-fail ka pa rin, nagkakamali ka pa rin. Ano pa? Yung repeated research and defense. May mga paulit-ulit na nag-research ka, minsan na yung hindi kayo nakakapasa sa mga defense ninyo, no? Sa mga estudyante po dito. And minsan ay nawawalan po tayo ng pera. The more we suffered, the more we were made capable to receive from God. If we are full in ourselves, full of always victories, the less we are able to see God and to receive from Him. No? Habang dumadami pong ating paghihirap, habang pahirap ang ating buhay, ito po yung panahon na kung saan ay mas lalo tayong nagdidepende sa Panginoon. Kasi kung kaya na natin lahat, no? Kung kinakaya na lang natin sa sarili nating lakas ang lahat ng mga pagsubok at lahat ng mga bagay sa buhay natin, tiyak tatalikod tayo sa Panginoon. Tiyak na hindi tayo na lalapit sa Kanya, hindi na tayo didepende sa Kanya.
Sabi nun sa verse 3, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain kundi sa salita rin naman ni Yahweh. No? Ang mana po dito, nagsisimbolo siya ng provision ng Panginoon. And His own ways, no, ay patuloy na ito po ang dapat nating sundin. No, it is different from our expectation and comes to our aid when we really need it. Minsan, ang provision ng Panginoon ay kakaiba doon sa ninanais o inaasahan po natin. And when we receive it, it is really a blessing, not something that we earned in a hardship way. In our hardships, God brings out the best in us. Sa panahon na nahihirapan tayo doon, lumalabas po ang pinakamainam sa atin pong mga sarili. No, doon tayo hinuhubog ng Panginoon. Sabi sa Santiago chapter 1 verses 2 to 3, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Sa verse 4 po ng chapter 8 ng Deuteronomy, sabi doon, sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuutan, ni hindi kumapal sa kalalakad ang inyong mga talampakan. Tingnan nyo po, despite the hardships, we can attest that God was with us in all the way. Ito po nangyari sa mga Israelita, and I really believe ito din ang ginagawa ng Panginoon sa lahat ng mga anak niya na nagtitiwala at umaasa sa Kanya. So alalahanin po natin sa atin po mga buhay ang lahat ng mga itinuro ng Diyos sa atin. Anong una yung itinuro? Na magpapakumbaba, no, sa panahon po ng paghihirap o pagtitiis. Pangalawa, pagpapasakop sa disiplina. Verses 5 to 9, yun yung isa-isay natin. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo itinuwid niya kung paano itinutuwid ng ama ang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos. Alam niyo po, God's discipline, no, yun yung katotohanan sa buhay natin. God disciplines. Tayo po ay dinidisiplina ng Diyos. Ang Diyos po ay nagdidisiplina, lalong-lalo na yung mga anak niya. It is heart as our loving Father. Yun po yung puso ng atin pong Diyos Ama. Sabi sa verse 5, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Sabi niya sa Hebrews 12 verse 6, anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Sa ibang translation na ginamit dito, na instead na pinaparusahan ay dinidisiplina. No? Dinidisiplina ng Panginoon ang mga iniibig niya. Ganun ang ating Panginoong Diyos. Dahil mahal niya tayo, gusto niya tayong disiplinahin para mapaayos ang buhay po natin, hindi para mapahamak po tayo. At yung nakakalungkot po dito isipin, yung natural po na tendency kapag tayo po dinisiplina, una, meron pong rebellion na nangyayari. Nagre-rebelde ang tao, nagre-rebelde po tayo. O di kaya nagtatampo po tayo. At pangatlo, tayo po ay sumusuway. No, these are the reactions that caused Israel to wander in the wilderness for 40 years. Ito po yung mga reaksyon ng mga Israelita na ito. Ito po nagdulot sa kanila na kung saan ay nagpatagal sa kanila sa paglalakbay nila doon po sa disyerto, na instead of 40 days, naging 40 years sa kanilang paglalakbay dahil sa kanilang pagre-rebelde, pagtampo, reklamo at pagsuway sa mga utos po ng Panginoon. After being corrected and after the proper response to correction, there will be a blessing. So pagkatapos po ng pagtutuwid po ng Panginoon sa atin, at kapag tayo po ay nagpatuwid sa Panginoon, lagi pong may pagpapala. May pagpapala pagkatapos po ng pagdisiplina sa atin ng Panginoon o pagtutuwid sa atin ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot na ituwid ng atin pong Panginoon. God desires to bless us, but we are not often prepared to receive His blessings. Our character is not ready, no? Is not ready to receive His blessings. God is never in a hurry, which is why God was willing to put Israel to 40 years of wandering to prepare them. So ang nais po ng Panginoon, ang puso po lagi ng Diyos ay ihanda tayo para doon sa pagpapala niya sa atin. No, minsan
ang atin pong mga karakter ay hinuhubog po talaga ng Panginoon para po sa pagdating ng pagpapala niya sa atin ay handa na po tayo. Hindi po nagmamadali ang Panginoon. Mayroon pong molding process lagi ang Diyos sa atin. Meron mo 40 years niya na pinahintay, hinubog ang mga Israelita. At nung nakita niya na handa na sila tatanggapin ang pagpapala na pinangako niya sa kanilang mga ninuno, ay doon pa lang niya nirelease ang pagpapala na yon. Kaya patuloy po tayo na magpadisiplina sa atin pong Panginoon. Pangalawa, na mga bagay na dapat nating alalahanin, number 2 is alalahanin mo na ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng pagpapala. It is God's nature to bless His children. Nothing will stop God from blessing His children. Can you type amen if you agree sa atin pong sinabi na ito? Ang nature po ng Diyos ay i-bless ang kanya pong mga anak. At wala pong makakahadlang para sa Diyos para i-bless ang kanya pong mga anak. Sabi po sa 10 verses 10 to 18, isa-isahin po natin yan, no? Una na dapat nating alalahanin ng Diyos po ang pinagmula ng lahat ng pagpapala, no? Pagpalain at ibigin ang Diyos, hindi ang pagpapala. So dapat i-bless natin ang Panginoon at patuloy nating mahalin ang Diyos, hindi yung pagpapala na nare-receive natin. In verses 10 to 16, mananagana kayo roon sa lahat ng bagay at pupurihin ninyo si Yahweh dahil sa mga ginawa niya sa inyo. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh. Maliwanag po yan na paalala ng Panginoon. Blessing the Lord implies that we are honoring Him and loving Him, drawing nearer to His heart. We do not love the gifts but the giver. No? So, kapag pinagpala natin ang Panginoon, ito po ay nagpapakita ng atin pong pag-honor sa Kanya, pagrespeto sa Kanya, at pag-ibig natin sa Kanya. No? At patuloy natin na nilalapit ang atin pong mga puso sa Kanya. Hindi natin minamahal yung mga pagpapala na natatanggap natin. Hindi yun yung atin pong reason dapat bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Bakit tayo sumusunod sa Diyos. Kaya tayo sumusunod sa Kanya kasi karapat dapat siyang sundin at mahalin. We do not adore the hands but God. The more gifts, then the more we love God. Then we have loved the gifts and not the giver. God is willing to take away everything from us so that we will learn to love Him again. Ganun yung nangyari sa mga Israelita nung pinagpala na sila ng Panginoon, nakalimutan nila ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inalis ng Panginoon yung mga pagpapala at doon nila naalala ulit ang Panginoon. Sa buhay natin, madalas ganun din. Madalas, pag nakakalimot na yung tao, pinapaalalahanan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbawi niya minsan ng mga pagpapala sa atin. And even yung atin pong mga kalusugan. Sa mga panahon na nakarating na tayo sa banig ng karamdaman, madalas doon pa lang natin naalala ang Panginoon. So let us be like Job, who loves God even if he loses all. No? Alalahanin natin, gayahin natin si Job, no? Na siya po ay kahit na wala sa kanya ang lahat, kanya ari-arian, even yung kanyang family, yung mga anak niya namatay, but still he loves God. Mahal niya pa rin ang Diyos. Sabi sa verse 20 ng Job chapter 1, 20 to 21, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Grabe, no? Kahit na nawala na sa kanya ang lahat, but still, nandun pa rin yung puso niya para mahalin at i-worship ang Panginoon sa kanya pong buhay. Many Christians do not fully receive God's blessings because they easily forget God. Marami pa mga Kristiyano hindi natatanggap ng mga pagpapala na nananais ng Panginoon sa kanila pong buhay dahil madali nila nakakalimutan ang Panginoon. So, wag nating kalimutan ang Diyos. No, sa panahon na pinagpala tayo ng Diyos, ibigin natin ang Diyos at hindi ang pagpapala. Pangalawa, pagdepende sa Diyos, hindi sa sarili. No? Sa Diyos tayo dumepende, hindi sa ating mga sarili. Sabi sa verses 17 to 18, kaya wag ninyong isa sa loob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Dito madalas tayo nakakalimot. Pag meron na tayong maraming ipon, nagiging successful sa business, napopromote sa trabaho, no?
Lagi nating iniisip na parang, dahil to sa akin, dahil magaling ako, dahil to sa kakayahan ko, dahil to sa pagsusumikap ko. At nakakalimutan natin ang lahat ng yan ay dahil sa Panginoon. Verse 18, alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapatid, having good resources is a good test, no? Yung magandang trabaho, maayos na kalusugan, no? Madalas test yan ng Panginoon sa atin. And even David failed once by trusting himself and his army and not in God. Nangyari yan sa 2 Samuel chapter 24, no? Dumepende sila sa sarili nila kaya natalo sila sa labanan. Kala nila ay kaya na nila, no? Hindi sila nagdepende sa Diyos. Alam niyo po, God loves to bless those who wholly trust Him and not in men, no? Nais ng Diyos na pagpalain tayo, no? O pinagpapala ng Diyos ang lahat ng mga tao na totoong nagtitiwala sa Kanya, buong pusong nagtitiwala sa Kanya at hindi nagtitiwala sa tao, nagtitiwala sa Kanyang sariling kakayanan. In verse 8 ng 2 Chronica chapter 16, 8-9, sabi dun, mas malaki ang mga hukbo ng mga Kusita at Libiyo. Marami silang karwahe at mga ngabayo, ngunit sumuko sila sa iyo sapagkat nagtiwala ka kay Yahweh. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. Grabe ang Panginoon, ano? Kapag sa Diyos tayo nagtitiwala, mararanasan natin ang tagumpay sa buhay natin sa mundo pong ito. Sa ating pong pagtatapos, alalahanin po natin na mayroon pong pasasalamat ang Diyos sa tuwina kung ikaw ay patuloy na pagpapalain at hindi mapahamak. Sundin ninyong mabuti, sabi sa verse 1, sundin ninyong mabuti ang mga kautusan. Kautosang ito na ibinigay ko sa inyo ngayong upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo'y makakarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Sapagkat siya ay tinalekda ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyusan. Ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. So maliwanag po sa ating pong pinag-aralan na ang Diyos ay huwag nating kalimutan. Kapag tayo po ay inalala natin ang Panginoon, pinarangalan natin ang Diyos, inonor natin siya, kinilala natin siya sa ating buhay, nandoon ang kanyang pagpapala at pagliligtas sa atin. Pero sa panahon na tayo po ay nakakalimot sa Kanya, tayo po ay pababayaan ng Panginoon. Kapag tayo po ay sumamba sa ibang Diyos-Diyusan, kapag ang pera natin, ang atin pong mga trabaho, ang atin pong mga kayamanan, ay yun na ang ipinasa Diyos natin o sinasamba natin, doon po tayo unti-unting babagsak. No? Sabi doon, ipapalipol kayo ng Panginoon sa ibang mga bansa. Hindi man tayo ipapalipol, kundi maaring bawiin ng Panginoon kung anong meron po tayo. Sa isang iglap lang, kayang gawin niya ng Panginoon. Kahit gaano ka ngayon kalakas, kahit gaano kadami ang iyong pera, kayang bawiin ng Panginoon yan sa isang iglap. Kapatid, huwag mong kalimutan ng Panginoon. Lagi mong alalahanin ang Diyos sa iyong buhay, sa panahon ng iyong pagbagsak, sa panahon ng iyong pagbangon o pag-angat, sa panahon ng kabiguan o tagumpay. Lagi mo pa rin alalahanin ang Diyos sa iyong buhay. Panginoon, marami pong salamat sa iyong paalala sa gabi pong ito. Turuan mo kami, tulungan mo kami na may maalala namin ito lagi sa amin pong buhay, lalong-lalo na sa panahon na kami po ay nananagumpay na. Huwag niyo pong hayaan na makalimot kami sa iyo. Huwag niyo pong hayaan na lumayo ang aming pong isipan at ang aming puso sa iyo, dakilang Diyos. Lagi niyo po kaming ilapit sa inyo, Panginoon. Itama mo ang motibo ng aming mga puso lagi. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak, dakilang Diyos, at tulungan mo kaming patuloy na sundin ang iyong salita sa lahat ng oras ng aming pong mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa gabi pong ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Huwag po muna kayong umalis, mayroon lang tayong announcement. Tayo na po'y mananalangin. Panginoon,
Nagsalita na po kayo at narinig namin ang iyong mensahe sa gabi pong ito. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid. Salamat po sa iyong pagkorek. Salamat po sa lahat ng iyong patuloy na pagtugon sa amin po mga pangangailangan. At maging o Diyos sa pagpapalakas sa amin sa lahat ng araw ng amin pong mga buhay. Sa inyo pong mga kamay nilalagay namin ang amin pong mga buhay sa lahat ng oras ng amin pong mga buhay sa mundo pong ito. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak at ang pag-aaliw ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po isang maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo. Have a good night sa bawat isa. God bless everyone.